Sinabi niya na siya ang biktima dito, at naghagis siya ng bola ng apoy papunta sa halimaw. Sinabi ng halimaw na ito ay apoy ng Panginoon. Bakit siya ang nagmamay-ari nito? Inatake ni Zenken ang halimaw at tumugon na hindi siya maniniwala sa kanya kapag siya na ang kanilang Panginoon at maging siya ay may kapangyarihang bawiin ang posisyon. Tinanong siya ng halimaw kung bakit niya ito kakainin. Pareho silang kabilang sa parehong species, sila ang kapangyarihan ng hari. Ngunit si Zenken ay tumalon sa kanya, nangingibabaw, at kinakain pa rin siya. Nang makita ito, ang ibang mga halimaw ay umungol at tinawag siyang traidor. Ang halimaw ay umuungol muli sa salitang hari. Pinagtatawanan siya ni Zenken at sinabing malapit na niyang ibagsak ang nakakatakot na nilalang na tinatawag nilang hari. Ang kalahating patay na halimaw ay umuungol na hindi siya madaling patayin. Muli niyang kinagat ang itim na laman ng halimaw para pakalmein ang kanyang gutom. Lumilipat ang eksena sa labas ng distrito kung saan may malawakang pagkawasak. Napansin ng isa sa mga tagapagligtas na ang mga halimaw ay humina dahil sa ilang kadahilanan. Sabi niya, parang hindi na sila nagkakaisa ng dati. Idinagdag niya na madaling makitungo sa kanila ng ganito. Inaatake ng mga tagapagligtas ang mga halimaw gamit ang apoy, at mga bato. Ang isa sa kanila ay tumawag sa isa pang tenyente at tinanong siya kung ano ang sitwasyon. Ang isa pa ay tumugon na kung mayroong mataas na ranggo na halimaw sa mga halimaw, ang mga nasa mababang ranggo ay lalaban at makiisa sa mas mataas na ranggo bilang kanilang pinuno. Ngunit nang makita ito, nawawala ang kanilang pagkakaisa, hindi na napatay ni Lin Chai ang rank 2 monster sa loob ng distrito. Iniswing niya ang kanyang kamao at inaatake ang halimaw. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang kasama na malamang na pinatay ni Lin Chai ang halimaw. Idinagdag niya na siya ay labis na nagseselo sa kanya para sa pagmamaneho sa kanyang transcended na kapangyarihan. Sinabi ng isa sa kanila na walang problema sa labas ng distrito, kaya dapat silang pumasok sa loob at suriin. Pumasok sila at tinawag ang pangalan ni Lin Chai. Alinsunod sa kanilang inaasahan, ang rank 2 monsters ay patay na nakahiga sa sahig. Napansin ng isa sa kanila na may 3 bata pa. Tinanong ng isa si Lin Chai kung ano ang nangyari sa kanyang braso. Idinagdag niya na hindi niya maintindihan kung gaano karaming bagay ang nasira ngayon. Sinabi niya kay Lin Chai na hindi siya nag-aalala tungkol sa nawala niyang braso. Nagalit si Lin Chai at sinabing kaya pa niya itong patayin gamit ang isang braso. Sumagot siya na kayang magpakitang gilas si Lin Chai sa abot ng kanyang makakaya dahil nailigtas niya ang 3 anak, napigilan ang kaibigan ng halimaw, at nakapatay pa ng isang halimaw sa ikalawang baitang. Hinawakan ni Lin Chai ang kanyang sugatang braso at sumagot na hindi siya pumatay sa halimaw. Sinabi niya sa kanila na malamig na pinatumba siya ng isang tula pagkatapos patayin ang halimaw. Idinagdag niya na nakita niya itong kumakain ng halimaw nang magising siya. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang kaliwang braso ay nasusunog na may ilang asul na apoy. Sinabi niya sa kanila na nakita niya ang kanyang mukha at makikilala siya kung makikita niya siya muli. Sinabi ng isa sa kanila na huwag pansinin kung makikilala mo siya o hindi at tanungin siya kung nakita niya siyang kumakain ng laman ng halimaw. Tinanong pa niya kung hindi siya mismo halimaw. Ang sabi naman ng isa ay may mga kaso kapag ang ilang halimaw ay kumakain ng isa pang halimaw, ngunit kung yun ang kaso, kung gayon si Lin Chai ay kinain din ng halimaw na yun. Ang una ay nagsabi na kailangan nilang maglagay ng warrant para sa taong yun para sa pagkakaroon ng kapangyarihang talunin ang isang ranggo 2 na halimaw, at para sa puwersahang pagharang sa operasyon ng pagliligtas ng isang tagapaglipol. Hinubad ni Zenken ang kanyang pulang gown at nagsimulang umalis sa lugar. Nagsisimulang kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang isang hindi rehistradong transcender ay pinaghihinalaang may lakas na nagpapalakas ng kalamnan na may uri ng metal na mga katangian o posibleng mga katangian ng apoy. Kasama sa chismis na ang hindi rehistradong transcender ay pinaghihinalaang may pique disorder at antisocial personality disorder. Naririnig ang lahat ng mga alingaw-ngaw na ito, patuloy na naglalakad si Zenken. Siya burbs at sinabi na siya ay pakiramdam punong-puno. Iniisip ng mga tao na ang mga transcender na may ganitong mapagmataas at mapagmataas na ugali at nag-iisip na makakagawa sila ng mas mahusay na trabaho kaysa sa mga sinanay na gawin ito ay mawawalan ng kontrol sa lipunan sa hinaharap. Kaya mas mabuting alisin ang mga taong yun sa lipunan. Sinabi ni Zenken na iniisip ng mga tao na ang pinakamataas na yugto ng ebolusyon ay ang pinakamadali, ngunit nakakagulat pa rin na siya ay nagpadala ng umunlad sa pangalawang ranggo. Pagkatapos ay iniisip niya na ngayon ay dapat na siyang umuwi.
Pagkarating sa labas ng gusali ng kanyang apartment, sinabi niya na magandang tingnan na buo pa rin ang kanyang apartment at matatag pa rin ang mga gusali sa lugar na ito. Naalala niya na sa dati niyang buhay, pakikitungo sa lahat ng babae, 3:00 na ng madaling araw nang makabalik siya. Madilim pa rin ang paligid. Ang buong komunidad ay nakakaranas ng blackout. Sinabi niya na hindi niya alam ang kanyang lugar ang nakararanas ng malawakang blackout, ngunit isang napakalaking lugar ng residential district ang nakaranas din ng blackout na yun. Siya ay maliwanag na ang lahat ng sinabi ng enerhiyang elektrikal ay na-redirect at na-absorb ni Jai Ziyu, na nasa kanyang tahanan noong panahon ng iyon. Sinabi niya na nawalan na siya ng control kay Jai Ziyu dahil sa kanyang unang pagbangon ng mga superpower at nawasak ang buong apartment complex na tinitirhan niya. Lahat ng 136 na tao na nakatira sa complex na iyon, kasama ang kanyang mga magulang, ay namatay. Ang nangyaring yun ay nagdulot sa kanya ng matinding trauma sa pag-iisip kasama ang isang peklat na hindi naghihilom sa kanyang mukha. Tumingin siya sa cellphone niya para malaman kung anong oras na. Sinasabi niya sa sarili niya na 4 na oras pa hanggang 33, sa tingin niya ay may sapat pa siyang oras. Napansin niya ang ilaw sa kalye at sinabing hindi dapat patayin ang ilaw sa kalye sa oras na yun. Iniisip niya kung ano ang nangyayari dito. Sa kabilang banda, si Jai Ziyu ay naguguluhan sa kanyang paggising. Nagpapalabas siya ng lilang liwanag. Pinagpapawisan siya ng husto sa pagtatangka niyang kontrolin ang sarili. Sinabi niya na hindi siya makagalaw kung hindi ay tumagas ang kuryente. Umiiyak siya at tinawag ang kanyang mama at papa. Pakiramdam niya ay nakulong siya dahil hindi siya makagalaw. Kinakausap niya ang sarili niya. Ito ang tinatawag ng mga tao na hindi nakokontrol na paggising. Ramdam na ramdam niya ang patuloy na pagdaloy ng kuryente sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay mahirap kontrolin ang sarili. Natatakot siya na baka masaktan niya ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na hindi niya makontrol ang sarili at tumatawag kung may makakatulong sa kanya. Tinatawag niya ang pangalan ni Zenkun. Pumasok si Zenkun sa silid at sinabi kay Jai Ziyu na narito na siya, kaya hindi siya dapat mag-alala. Tinatanong niya kung paano siya nakarating dito. Sinabi niya na walang oras para magpaliwanag. Hinihiling niya sa kanya na magtiwala sa kanya. Sabi niya oo. Sinasabi niya sa kanya na huwag sumigaw kahit gaano pa siya kitakot. Kung hindi ay baka bumangon ang kanyang mga magulang. Hinawakan niya ang braso niya. Sinabi niya sa kanya na maghintay at sinabing may kuryente sa paligid niya. Sinabi niya na nararamdaman niya ang kuryenteng na-redirect sa katawan ni Zenkun. Napansin niyang naging itim ang braso ni Zenkun, ngunit maayos pa rin siya. Sinabi sa kanya ni Zenkun na hindi niya mapanatili ang pakikipag-ugnayan sa kanya sa loob ng mahabang panahon at pinapatawad nito. Sabi niya sa kanya na pumunta sila sa rooftop. Tumalon sila sa labas ng bintana. Sa gitna ng himpapawid, umiiyak si Jai Ziyu sa takot na madapa siya. Gamit ang kanyang kapangyarihan ay hinawakan siya nito sa gitna ng hangin at sinabihang hawakan siya ng mahigpit. Sinabi niya na noong pinatay niya ang rank 2 monsters nalaman niya na nakakuha siya ng bagong kakayahan ng mga Gal-Ame. Sa tulong ng mga Gal-Ame ay iniligtas niya siya at dinala sa rooftop. Ibinaba niya siya at sinabi sa kanya na makuryente siya hanggang mamatay. Sinabi niya sa kanya na ilabas ang kanyang kuryente doon ng mabilis. Itinuro niya ang langit at sinabi sa kanya na ibuhos ang lahat ng ito sa langit. Siya ay nagsabi ng oo sa kanya at itinuro ang lahat ng kanyang kuryente sa kalangitan. Sinabi ni Zenkun na sa wakas ay nakarating na sila sa oras upang hindi na maulit ang mga hindi magandang pangyayari sa huling pagkakataon. Sinabi niya kay Zenkun na ngayon ay maayos na siya. Sinabi ni Zenkun na masarap pakinggan. Nagtatanong siya tungkol sa kanyang kamay. Sinabi niya sa kanya na siya ay nag-mutate sa isang halimaw ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang limitahan ito sa kanyang kaliwang braso. Sinabi niya na hindi niya ito dapat sabihin ng malakas. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig at sinabing hindi niya dapat sabihin ito kahit kaninong. Sinabi niya na alam niya na maraming tao sa paligid ang humahamak sa mga halimaw. Sinabi niya na nasa panganib siya kapag may alam ang katotohanan tungkol sa kanya. Idinagdag niya na maaari niyang sabihin sa kanya ang isang dahilan tungkol doon. Tumawa si Zenkun matapos marinig yun. Tinatanong niya kung ano ang tinatawanan niya. She says it is a serious business here, he should not take it as a joke. Sabi niya syempre magtatapat siya sa kanya since nagtanong naman siya sa kanya. Hinawakan siya ni Zenkun ng mahigpit sa kanyang mga balikat at sinabing isa siya sa mundong ito na pinagkakatiwalaan niya ng walang pasubali.
Maaari daw niyang tayaan na sinabi nito ang parehong mga bagay sa 7 sa kanyang mga kasintahan. Itinanggi niya yon. Sinasabi niya kung sino ang maniniwala sa kanya. Sabi niya wow, napakaganda ng mga bituin at sinasabi sa kanya na tingnan ang pinakakumikinang. Sinabi niya na kahit na ito ay ang pagbagsak ng simula, hindi niya ipipikit ang kanyang mga mata at hiniling sa kanya. Tinatanong niya kung ano ang sinasabi niya. Mukhang isang tao mula sa Genetic Research Lab. Lumilitaw ang isang lumilipad na jet sa paningin. Sinabi ni Zencon kay Jai Ziyu na dahil ang kanyang kapangyarihan ay nagdulot ng labis na kaguluhan ngayon, tiyak na may dumating upang mahanap siya. Maya-maya, may lumabas na doktor at nurse sa rooftop. Sabi ng nurse may 2 tao sa rooftop. Parehong tumakbo ang nurse at doktor palapit sa kanila. Ang sabi ng doktor, isa sa kanila ay malamang na lumabas ng maraming hindi makontrol ang kapangyarihan. Sinasabi ng doktor na sila ay mula sa Genetic Research Institute kaya hindi sila dapat matakot sa kanila. Tinanong ng doktor kung sino sa kanila ang naglabas ng kuryente. Sumagot si Jai Ziyu na siya yun. Sinabi ng doktor na tama ang ginawa niya dahil napigilan nito ang maraming pinsala sa pamamagitan ng pagpunta sa rooftop. Sinabihan ng doktor ang nurse na si Jai Olo na bigyan sila ng reagent test para sa mga transcender. Sumagot siya ng oo at naglabas ng 2 test tube. Sinabi ng doktor na marahil ang batang lalaki ay nagising din ng ilang higit na kapangyarihan dahil siya ay ganap na hindi nasaktan, kahit na sa gitna ng napakaraming hindi makontrol ang kapangyarihan. Sinabi ng doktor sa kanila na huwag mag-alala, kukuha siya ng kaunti sa kanilang dugo. Sabi nila ayos lang. Kinukuha ng doktor ang kanilang sample ng dugo. Nang makita ito, may mga apoy sa kanilang dugo. Namangha ang doktor at nagtanong kung anong uri ng reaksyon ng Diyos yun. Ang sample ng dugo ni Jai Ziyu ay nagsimulang sumiklab sa apoy ng apoy. Ang sabi ng doktor ay nabulag siya. Ang dugo batang babae ay lalampas sa pagkakaroon ng pinakamataas na porsyento ng nagmula sa gene. Nang subukan ng nurse na kumuha ng sample ng dugo ni Zencon, sinabi niya sa kanya na nag-aaksaya siya ng isang mahalagang reagent test sa kanya. Tinitingnan ng nurse ang kanyang sample ng dugo at sinabing ang bata ay mayroon ding descended gene, ngunit ang reaksyon ay tila mahina. Tinakpan ng doktor ang kanyang mga mata para protektahan ang mga ito mula sa liwanag na lumalabas sa sample ng dugo ni Jai Ziyu at sinabihan ng nurse na dalhin ang sample ng din sa lab. Iniisip ni Zencon na isa lamang itong faculty test kit. Naalala niya na ang monster gene lang ang nakuha niya sa kanya. Pagkatapos ay may naalala siya at sinabi na ang halimaw ay dapat na kumain ng braso ng tagapaglipol at nilalamon niya ang halimaw na yun. Lumipat ang eksena sa Nanyu Genetic Research Faculty Transcended Detection Chamber 13. Si Zencon ay sumasailalim sa isang check-up doon. Habang sinusuri, sinabi ng nurse kay Zencon na kamangha-mangha siya dahil mayroon siyang pinakamababang halaga ng transgender genes na 1%. Sinabi pa niya sa kanya na ito ay kamangha-mangha na siya ay may pinakamababang halaga ng mga gene, ngunit siya ay may malakas na katawan, at sinabi sa kanyang puso na gusto niyang hawakan ang kanyang katawan. Hawak niya ang shirt niya habang sinusuri siya. Iniisip ni Zencon na tila naging malakas ang kanyang katawan pagkatapos ng kanyang mutation. Tinanong niya ang nurse kung maaari niyang ibaba ang kanyang kamiseta. Sa palagay niya ngayon ay nalampasan niya ang mga gene. Ito ay dahil siya ay kalahating halimaw o kumain ng isang halimaw na kumain ng ilang transcenders na laman. Tapos iniisip niya, who cares, whatever the real reason is. Pagkatapos ay iniisip niya na kung makakakuha siya ng higit pang mga transcended genes, makapasok siya sa Nanyu Institute, na mas mahusay kaysa sa Maditech na may mga monster genes at sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Tinanong niya ang nurse kung maaari pa rin siyang makapasok sa Research Institute na may lamang 1% ng gene. Sinabi ng nurse na sinabi ng dean ng institute na siya ay pinahihintulutan na mag-enroll sa sandaling mayroon siyang transcendente na mga gene. Idinagdag niya na mula ngayon ay siya na ang kanyang senior sister. Sinusubukan ng nurse na tulungan siya. Sinabi ni Zencon na lahat ng mga big sister na uri ng mga babae ay medyo mapagmalasakit. Sinabihan siya ng nurse na magpahinga pagkatapos ay tutulungan niya siya sa pagpaparehistro. Sinabi ni Zencon salamat sa nurse, sinabi ng mga tao na narinig nila na ang world record ay nasira at humigit kumulang 75% ng mga gene ang lumampas. At iyon ay higit pa sa naunang tala ng 2%. Ang mga doktor ay tumatakbo sa koridor ng Instituto ng Pananaliksik. Napansin ni Zencon na nagsasagawa sila ng isang attribute test ngayon at sinabi niyang makikita niya kung gaano kahusay ang numero 1 sa mundo.
Sinabi niya bago siya nahuli sa 79% na mutated monster genes, hindi niya napansin ang kaguluhan na dulot ng mga resulta ng Go. Iniisip niyang tingnan yon. Nakatayo ang mga doktor sa labas ng Transcended Detection Chamber ng Go sa isang estado ng gulat. Sinabi ng isa sa mga doktor na binigyan nila siya ng electric shock na 500 volts mabuti pa rin siya. Idinagdag niya na siya ay ganap na immune sa anumang halaga ng industrialisadong kuryente. Sinabi pa ng doktor na malamang na magkaroon ng kababalaghan na 75% kung lumampas sa mga gene. Nang makita ito, sinabi ni Zenkun na kung makakapaglabas siya ng 500 volts ng kuryente nang walang anumang problema, 71% ng mga rank isang transcender ay hindi man lang makakalapit sa kanya. Sinabi ng isa sa mga doktor na labis siyang nagseselos sa mga kababalaghang ito dahil ang dami ng resistensya na maaari nilang gawin ay ang parehong halaga na maaari nilang atakihin. Ang sabi ng isa pang doktor ilang taon na ang nakakaraan, may isang tao na may parehong katangian at may 89% ng mga transcended genes na maaari lang siyang kumuha ng 1,000 volts ng kuryente kapag siya ay nagising. Kaya dapat ay marunong din siyang kumuha ng 1,000 volts ng kuryente. Ang technician ay nagpapataas ng boltahe ng kuryente sa 600 volts. Sabi ni Gu ayos lang siya. Tinataasan ng technician ang volts sa 700 volts at pagkatapos ay tinataasan ito sa 800 volts, 900 volts at pagkatapos ay sa 1,000 volts step by step. Madaling kumukuha ng 1,000 volts ang Go. Kahanga-hangang sabi ni Zenkun tungkol doon. Itinataas muna nila ang antas ng kuryente sa 1,200 volts at pagkatapos ay sa 2 million volts. Ang Go ay tumatagal ng maraming volts. Kapag nakikita ito ng mga doktor, tao ba siya o hindi? Tinanong ng technician si Go kung okay na ba ang pakiramdam niya. Sagot niya na wala siyang nararamdaman. Ang sabi ng mga doktor ay sobra na ito at kagigising lang niya. Ang isa sa kanila ay nagsabi na narinig niya na kapag ang isa ay may higit sa 70% transcended genes, ang kapangyarihan ng isang tao ay tataas ng 1% para sa bawat isa. Dagdag pa niya baka ganito ang sitwasyon dito. Samantala, pinapataas nila ang antas ng kuryente ng 2,800 hanggang 3,000% volts. Sinabi ng Gu na dapat silang tumigil dito. Ang technician ay nagtatanong kung siya ay nasa kanyang limitasyon. Sabi niya hindi. Sinabi niya na hindi pa niya nailalabas ang lahat ng kanyang kuryente noon at ngayon ay naabsorb na niya ang lahat ng boltahe na ito. Pakiramdam niya ay mawawalan siya ng kontrol kung magpapatuloy sila. At pagkatapos ay maaaring hindi niya sinasadyang sirain ang lugar na ito. Sinabi ng technician na ang data ay nagpapakita ng 3,000 volts. Sabi ni Zenkun sa technician na siya ay kanyang kaibigan at hiniling sa kanya na pasukin siya sa silid. Sumagot ang technician na hindi siya makapasok ngayon dahil marami itong kuryente sa loob niya. Kaya, hayaan muna niyang ilabas ang lahat ng lakas na yun upang maiwasan ang anumang aksidente. 2 tao ang pumasok sa koridor. Ang isa ay nakasuot ng mahabang puting Amerikana sa isang formal na suit at ang isa ay nakasuot ng formal na puting suit. Hiniling nila sa technician na buksan ang pinto at hayaan silang pumasok sa silid. Tinitingnan sila ni Zenkun. Sabi ng technician nice to meet you sa nakasuot ng mahabang puting coat at tinawag siyang Dean. Sinabi ni Dean na walang masama kung papasukin sila sa loob ng silid dahil hindi sila makakasama ng ganoong kalaking kuryente. Dagdag pa niya kay Shizai, ang nakasuot ng puting formal suit ay tutulong sa kanya na magpakawala ng kuryente. Tugon niya ito ay magandang marinig na ang patay na tagahanga at ang kanyang ikatlong pamangkin ay nandyan upang tulungan ang dalaga. Sinabi ni Fan Shizai kay Zio na natutuwa siyang makilala siya. Sinabihan siya ni Zio na huwag lumapit baka mapahamak siya ng kuryente nito. Idinagdag niya na kailangan niyang maghanap ng paraan para mailabas ang ilan dito. Sabi ni Shizai saka sila nakarating dito sa oras. Sinabi niya na ang kanyang apoy ay makakatulong sa kanya upang harangan ang ilan sa kuryente. Tumingin sa kanya si Zio. Idinagdag niya pagkatapos ay hindi niya sasaktan ng sinuman. Sinabi niya na narinig niya ang kanyang cute na pangalan mula sa mga mananaliksik dito. Idinagdag niya na siya ay nalulugod na makilala siya sa unang pagkakataon. Hinawakan niya ang kanyang kamay papunta sa kanya at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Fan Shizai. Sinabi niya sa kanya na magiging kaklase niya sa Nanyu Institute. Sinabi ni Zenken na ang bading na ito ay siguradong nakatingin sa kanya, at kumikilos siya na parang walang nakakapansin nito. Nagseselos si Zenken at sinabing mukha siyang aso.